At magandang umaga sa inyo mga kapatid. Mga kapatid, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga sa inyong lahat at bukas na ang exam ng NAPOLCOM PNP Entrance Examination. Mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. At ito nga po pala ang inyong Sir PT para sa inyong review ngayong umaga. Mga kapatid, aba, handa ka na ba sa darating na exam? Okay na ba yung NOA mo? Alam mo na ba yung susuotin at iba pa? Naku po, Diyos mio, huwag mo kakalimutan, ang susuotin mo ay white t-shirt. Sir, pwede ba turtleneck? Pwede. Pwede ba camel neck? Pwede. Pwede ba v-neck? Pwede ba? Lahat na lang ng neck. Pwede po, basta kulay puti na plain. Sa pambaba, maong pants kapatid, basta dark colored. Wag naman mag-pink ng maong putang ina naman. Magpupulis ka. Okay? Tapos sa iyong sapatos, any closed shoes will do. Okay? Now, kapatid, nandito tayo ngayong umaga para, syempre, tulungan ka sa darating na exam. Itong ating final coaching, hello, good morning sa inyo, kapatid, ay simple lang. Tuturuan lang kita ng mga posibleng lumabas bukas. Lahat ng mga nandito ay ipina-exam ko na. So, i-discuss natin to alinsunod sa exam ng NAPOLCOM. Pauunahan na kita. Ang mga questions na lumabas dito is mga common questions na lumalabas sa exam. Ganto po ang itsura nila. Kaya, kapatid, wag natin sayangin yung oras. Simulan na natin. Bago tayo magsimula, pasalamatan muna natin ang Panginoon. Panginoon ko, maraming salamat po. Salamat po, Ama, dahil hindi po kayo nagsasawa na kami ay gabayan, samahan, at sa darating na exam po, Lord, naway kami po ay inyong bigyan ng inyong katalinuhan. Hindi po namin to kaya nang wala ka, Ama. Magsisimula na po kami. Amen. Mga kapatid, good morning muli sa inyong lahat. Angelo, Kit, hello, good morning sa inyo. Kapatid, magtitake ka ng exam, magpupulis ka. Kung tinatanong mo sa akin kung kailangan ng haircut, nakakita ka na ba ng pulis na long hair na pink, tapos may curl, may kulot yung ilalim ng buhok? Tang ina mo. Magpupulis ka! Tapos gusto mo may kulay yung buhok. Just me, hindi ko nai-entertain yung ganyan. Gusto mo pink, may kulot-kulot pa. Sige, okay lang. Forward tayo, kapatid. Now, ang ating review for this morning ay yung mga kailangan mo nang i-expect sa araw ng exam. Okay? Kapatid, ang examination po ay 150 items. Iti-take mo ito sa loob ng 3 oras. Now, ang passing rate ng NAPOLCOM ay hindi naman ganun sobrang taas. Ito po ay 70% at kailangan mo lang ng 105. More or less na score. Ito ay mas mababa kumpara sa civil service na kailangan ng 80% na kung saan more or less 180 items na correct. Now, yan ba yung eksakto? No, kasi meron yung composition pa. Pero more or less, dyan siya naglalaro. Kapatid, makinig kang mabuti ha. Okay ba na ito lang po ang maging grade ko, sir? The answer is no. Naipatliwanag ko na to before sa mga videos natin. Hindi po katanggap-tanggap ang 70. Bakit? May tinatawag na tayong rankings. Sir, ano ba yung rankings na yan? Kung narinig mo na ito before, ito po yung nag-filter sila sa quota ng mga pinakamagagaling. Anong ibig sabihin nun, sir? For example, maraming nag-apply na pulis. Kunyari, ang quota ay 1,000 lang. Tapos ang nag-apply ay 100,000. Maraming gusto maging pulis. Now, kapatid, paano nila masasala yung the best of the best doon sa 100,000? Dinagdag nila tong rankings na kung saan dapat ang average ng iyong jiwa at ng eligibility na gagamitin ay alin? 85%. So, sapat ba na pasang-awa ang score mo sa NAPOLCOM exam? The answer is no. No, no, no. Kasi kahit makapasa ka dito, sabihin natin naka 75 ka,
Tapos yung score mo ng college o yung grade mo ng college ay alin? 80. Kunin natin yung average. 155. Pag dinivide mo yan sa dalawa, makukuha mo dyan ay 77.5. Kapatid. Papasok ka ba sa rankings? The answer is no. Hindi ka papasok. Anong ibig sabihin nun? Simple lang. Kailangan mo pang mag-aral. Teka lang, parang mali yung divide ko. Hindi 77.5. Tama ba? Tang-inang yan. Double check ko ha. Feeling ko nagkamali ako eh. Hindi, tama pala. Nag-OC lang ako. So, kapatid, papasok ka sa rankings? Hindi. Bakit? Kasi ang tinitignan nilang average ng rankings is 85. So, kailangan mong galingan sa exam. Hindi sapat na pasang-awa lang. Hello, good morning sa iyo, Nika, hello, magandang umaga. Now, forward tayo. Ito po ang mga subjects na kakaharapin mo. Ilang beses ko nung itong na-discuss before. Una sa lahat, general information. Ano pong nalalaman yan, sir? Nandito yung mga batas, kagaya ng Philippine Law and History, Philippine Constitution. Nandiyan yung social awareness and value judgment at iba pa. Verbal reasoning, na-discuss ko na rin ito. Ito po yung nahati sa tatlo. May vocabulary, reading comprehension, grammar, and so on. Now, quanti, syempre ito po yung math at logical reasoning. Now, alam mo may technique dito. Sir Pity, anong technique? Itong technique na to, malalaman mo lang kapag nakapag-take ka na ng Napolcom. Ano yun? Number 1, kapatid, please take note of this. Ang pinakamalaking part ng exam at ang pinaka-importante ay logical reasoning. Sir, bakit? 36% po ang logical reasoning. Sir, may nagtanong sa akin before, if ever ba na bumagsak ako sa ibang subject, ay makakapasa pa rin ako? The answer is yes. Hindi ito kagaya sa PRC, na kapag bumagsak ka sa isang area, madi-differ ka. Hindi po ganon. Sa Napolcom, pag bagsak ka sa isang area, kayang-kaya yung hatakin ng iba. Now, kaya sobrang importante nito. Bakit? Una sa lahat, ito po ay may 55 items. Dagdag mo na rin na ito ang may pinakamalaking hatak. Pero dagdag mo pa din na ito po ay maraming easy question. Sir, anong ibig sabihin mo? Simple lang. Ang Napolcom exam po ay nahati sa iba't ibang tanong. Meron tayong tinatawag na level 1, level 2, level 3, at level 4. Now, majority ng mga tanong sa Napolcom ay naglalaro sa level 1 and level 2. Easy questions. More than kalahati ng mga tanong dyan, 50% ay easy. Now, moderate questions, 30%, mga level 3 na yan, kapatid. Medyo mahihirap na. At ito na po yung pinaglalabanan ng mga top notcher, yung mga level 4 questions, yung talagang nakakapagpasakit ng ulo. Now, kapatid, you need to take note of that, yung leveling ng questions, level 1 to level 4. Bakit? Kasi po, majority ng easy questions nasa logical reasoning. Majority talaga. Alam ko to dahil na pinagdaanan ko. Hindi pa pala ako napagpakilala, no? Baka sa mga hindi pa nakakilala, ako nga po pala si Rolando Tubo Jr., currently naghahawak ng pinakamataas na rating sa Napolcom exam. Nagpapakilala lang po. Now, kapatid, forward tayo. Anong ibig sabihin ng Sir PT? Sobrang importante nito. Ito po ang una mong ititake pagdating sa exam. Ang logical reasoning ay nasa likod ng test booklet starting with 96 to 150. Please take note of that. Now, anong ibig sabihin nun? Sir, pwede ba ako magsimula sa dulo? The answer is yes. Yes. Sa dulo ka magsisimula. Bakit? Kasi nandoon karamihan ng easy questions. Pangalawa, ito po ang pangalawa mong ititake. Bakit? Nandito naman ang mga social awareness and value judgment question. Sir, ano yung social awareness na yan? Ito po yung mga tanong which is a test of your character. May sample tayo yan mamaya. Tinitignan dito ng Napolcom yung iyong
pag-uugali, kapatid. 20 items yon. Tapos, 10 items ang nahati sa Philippine Constitution, PNP law at iba pa. Next, ito ang isusunod mong i-take, quantitative reasoning. Sir, bakit? Sa quantitative reasoning po, meron dyang 10 items, hindi nawawala taon-taon, na questions of numerical sequencing. Mamaya ipapakita ko sa'yo. Always pamigay. 10 items yan. Take advantage of it. Now, ang pinakahuli mong iti-take ay what? Verbal. Bakit huli ang verbal? Huling-huli ang verbal, kapatid. Dahil mahaba po ang mga babasahin dyan. Sobrang haba. Okay? Verbal reasoning, sobrang haba ng mga klase, ng mga babasahin. Kaya hindi mo yan iti-take agad. Sa dulo mo yan, tawag dito, sasagupain. Now, forward tayo. Ito po yung tamang arrangement. Now, sir, ito po ay 96 to 150 nasa dulo. And then general information and uprightness, kadalasan nasa unahan to. Ang quanti nasa gitna, ang verbal kasunod lagi ng general info. Pero kapag nag-take ka ng exam, ito dapat ang pagkakasunod-sunod mo na kukunin. Okay? Ito dapat ang pagkakasunod-sunod. Now, forward tayo. So take note mo na yan, ha? Take note, take note, take note. Sir, anong take note? Importante to. Sulat mo. Pag nag-take ka ng exam, ito yung dapat na sequence. Hindi mo alam, sobrang importante nito. Bakit? Kalaban mo sa exam is time. Kapag inuna mo yung verbal reasoning, ang daming babasahin dyan na sobrang haba. Kakainin yung oras mo. Kapatid, may mga tanong na madadali dito, pero dahil na-stuck ka, kasi bakit? Ang normal na tao, makinig kang mabuti, ha? Ang normal na tao, pag nag-take ng exam, iti-take niya yan from 1 to 150. Diretso lang. Walang kuskos, balukos, diretso. That is wrong. Bakit? Ang normal na tao, nag-take siya ng exam, kunyari, 1, nasagutan niya, 2, nasagutan niya. Pagdating yan, kunyari, number 5, puta, sobrang hirap. Kapatid, may i-stuck siya doon, i-overthink niya yung tanong na yun. That is wrong. Okay? So, ang priority mo is masagutan muna lahat ng easy question, lahat ng level 1 and level 2, and then balikan mo yung mga level 3 and level 4. Please take note of that. Okay? Forward tayo. Now, punta na tayo sa actual questions. Bago tayo magpatuloy, it is highly recommended na gumamit ka ng headset para marinig mo ng maigi at para hindi ka akalain na nanonood ng bold. Charot lang. So forward tayo, kapatid, general info. Lumabas to under Philippine Constitution. Ano daw po ang mga requirements para makaboto? Kapatid, bigay ko yung sagot sa iyo. Una sa lahat, kailangan at least 18 years of age ka. Now, maraming nagkakamali dito sa part na ito. Sabi nila, kailangan marunong magbasa o magsulat. Very, very wrong. Hindi po nakalagay sa Constitution na required ka na marunong magbasa o magsulat. Hindi po yun required, kapatid, para po ikaw ay makapagboto. So, kapatid, ano po yung sunod na qualification? Ito, dapat nakatira ka na sa Pilipinas for at least 1 year. And lastly, nakatira ka na at least 6 months prior doon sa lugar kung saan ka boboto. So the answer is A, C, and E. Yan po ang tamang sagot. Again, nasa Philippine Constitution to. Forward tayo. Sa NAPOLCOM, may mga panlitong tanong kagaya nito. Ang tanong dito ay simple. Ano raw pong kapangyarihan ng isang bansa na kung saan kinukuha yung private property para gamitin for public use ng may sapat na kabayaran? Babayaran ka ng gobyerno. So, an example niyan, sir. Kapatid, may ginagawa silang ospital at yung bahay mo ay masasagasaan. Ano ibig sabihin nun? Kailangan yung lupa. Now, kapag
merong project ang gobyerno na kailangan for public, pwede nilang kunin yung private property mo, granted na babayaran ka nila. Okay? Yun lang naman yun. Now, may tatlong kapangyarihan ng isang bansa. Ano po yung tatlo? Ito na po yung number 1. The power of eminent domain. Nadali ako dyan, sir. Pangalawang kapangyarihan ng isang bansa o inherent power of the state is the power of taxation. Ano pong ibig sabihin yan? Na bawat bansa po, kapatid, ay may kapangyarihan na singilin ang mga mamamayan nila. Para saan? Sisingilin ka nila, kapatid, for marami pang gastos yung gobyerno. Yun lang naman yun eh. The power of taxation. Para po may pambili ng jet ski si Martin Romualdez, may pambili ng bag yung mga anak ni Zaldico, yun po yun. Kaya tayo nagbibigay ng tax. At lastly, hindi nakasulat dito, police power. Okay? Sir, anong kapangyarihan yan? Ito yung kapangyarihan ng isang bansa na kunin, take note of the keyword, restrain your liberty and property. Take note of this keyword. Baka kasi lumabas sa inyo. Sir, ano po yan? Kapangyarihan na bansa na kunin ang iyong kalayaan at ari-arian. Bakit? Kapag may nagawa kang hindi maganda. So, pwede kang ikulong or kapag may na-damage ka, may nasagasaan ka, kukunin yung property mo pambayad danyos doon sa na-damage mo. So, kapatid, tatlong power of the state, huwag mong kakalimutan, suki yan sa exam. Power of taxation, eminent domain, at yung police powers. Next! Kung ikaw ay nakapag-take na nung exam nung April 27, familiar ka rito. Ito ay tinatawag nating PNP Core Values. Sir, ano yung PNP Core Values? Ito po yung mga kaugalian na dapat ina-uphold ng bawat pulis. Now, ang tanong, ano raw pong core value ng PNP o nung pag-uugali? Ay, dapat po may tamang pangangalaga at pagprotekta sa ating environment. Very basic question. Makakalikasan. Yun lang naman yun. Kapag naman makatao, ano yun, sir? Ito po yung pagmamahal at pagseserbisyo sa publiko. Maka-Diyos naman, ito po yung may takot at sumusunod sa utos ng Diyos. Do not forget that. Makabayan, kapatid, inuuna at hindi na tayo kumakampi sa mga kalaban. Alam mo na yun. At inuuna natin ang ating bansa. Patriotism to sa ibang salita. Alam mo na yung patriotism, di ba? Loyalty sa ating bayan. So forward tayo, kapatid. Anong sagot dito, Sir PT? Makakalikasan. Bakit? Protecting the environment. Forward tayo. Now, dito tayo. Ito pa isang sample ng question about social awareness and value judgment. Kung ikaw ay nakapag-free exam na, binigay ko yung free exam nung nakaraan, kapatid, ito ay hindi tungkol kay Fernando. Ito ay tungkol sa'yo. Tungkol to sa'yo. Ikaw na magiging miyembro ng PNP. Alam mo yun, makinig ka. Ang mga question sa social awareness and value judgment, makinig ka mabuti. Alam mo yung crush mo, tinanong mo, ay, pinapatanong ni ano daw bang gusto mo sa lalaki? Yung gusto mong sabihin na ikaw yon, pero nahihiya ka, kaya you cannot say it directly. Nagigets mo ba? For example, dito sa tanong na ito, ang sabi si Fernando ay nagtatrabaho sa marketing natapos ngayong probationary niya at regular na. Siya ngayon ay may security of tenure, nagtatrabaho 40 hours a week at pwedeng ma-promote. Si Fernando, alam niya na ang kailangan niya lang gawin ay mag-comply with minimum effort sa mga trabahong nakabigay sa kanya. Isang umaga, inutusan siya ng bossing nila na kung saan yung trabaho ay labas sa opisina. Okay. Tinitignan dito ng Napolcom kung ikaw ay may civilian mindset. Sir, anong ibig sabihin ng civilian mindset? Ito yung mga taong panay reklamo.
Bakit? Magiging pulis ka. For example, bumagyo. Kailangan kang i-deploy para tumulong. Magrereklamo ka ba? Wala kang choice. Pulis ka. Nakakita ka ba ng pulis na nagsabi, hindi pwede na. Ulan, ayoko lumabas. Di ba? Wala. Kasi pag naging pulis ka na, kapatid, kalahati ng buhay mo sa serbisyo na. Tinitignan ng NAPOLCOM, kunyari, ito, ang trabaho mo sa loob ng opisina, tama? Inutusan ka ng labas sa opisina, susundin mo pa ba? Yon ang essence ng tanong na ito. Ang normal na tao, pag inutusan mo yan ng trabaho sa labas, magrereklamo yan, sasabihin, hindi naman to sakop ng ano ko, hindi. Iiyak pa yan putang inang yan. Pero yung polis, yung may mindset ng pampulis, susunod. Bakit? Obey first before you complain. Forward tayo. Now, kung ikaw sa Fernando, inutusan ka, susundin mo ba? The answer is what? Simple lang, no? Sabi dito, comply after all. Staff ka sa kumpanya at babawi ka na lang later. Wrong! Masama ang mindset mo, civilian na civilian. Pangalawa, sabihan mo yung supervisor mo, wait lang, may ginagawa pa ako eh. Wrong! Pangatlo, sumunod ka kasi baka ito raw ay pagtetest sa'yo kung magbuti kang empleyado at mamaya na ikaw ay ma-promote at makakapag-demand ka na. So magulo na masyado to, malayo. Pangapat, sabihin mo, bakit ako? Pwede namang iba. Napansin mo, ito ay puro utak sibilyan, mareklamo. Ano tamang sagot? Accept and make no demands. Yun ang best answer. Tinitignan ng NAPOLCOM kung sibilyan ka mag-isip, kung pwede ka bang magpulis. Do not forget that. Next. Kapatid, sumunod raw si Fernando sa utos. Kukunin niya na dapat yung car accessories pero mabigat. Inantay niya pa. 4:45 na na-release at 30 minutes pa bago makabalik sa office. Naisip niya itong oras na to baka sarado na yung opisina. Tumawag siya sa kanyang supervisor at sinabi nito na pwede niyang dalhin kinabukasan. Ano best answer? The best answer is what? Ito, malinaw naman. No? Iuwi mo, dalhin mo sa trabaho kinabukasan. Tangina, hindi mo na kailangan mag-isip. Sinabihan ka ng supervisor, sige, approve. Yun ang tama. Kapatid, yung iba, utak sibilyan, sige, i-deposit ko na lang muna sa guard, balikan ko na lang. Ito, makiusap ka na babalikan, kasi gabi na, ito naman, iiwanan mo. Oh, very wrong. Nakausap mo na yung iyong supervisor na aprobahan na. Bakit mo pa iiwanan? Itong mga to, puro trabaho ng mga reklamador to nababalikan. Mga nagsasayang ng oras, mga civilian mag-isip. Forward tayo. So anong sagot? Number 1, iuwi mo, dalhin mo bukas. Kasi yun ang usapan nyo ng supervisor mo. Next. Ito maganda. Kapatid, kinabukasan, nakapila ka sa biometrics. Alam mo ba yon? Kung hindi mo alam, ito po yung machine para makapag-time in ka. Ano yung time in, sir? Sa trabaho, yung time in, notice yun na pumasok ka. Now, nakapila ka doon sa biometrics, sinigawan ka ng supervisor mo. Pagkasigaw niya, "Hoy, ano nangyari sa utos ko sa'yo?" Yon ang sabi ng supervisor. Now, anong gagawin mo? Sabi dito sa A, lapitan mo siya at i-explain yung sitwasyon. Sabi ng B, ipaliwanag mo, tapos na boss, dinala ko na boss. Tama ba? Yung utak sibilyan na taklesa, yan ang isasagot. Pagalit. Kasi bakit? Nasigawan siya eh. Nasigawan siya ngayon, gagante siya. Utak sibilyan niyang ganyan. Next. Mali din to. Anong sabi dito? Punta ka na sa opisina mo. Sige, susunod ako. Magta-time in lang. Wrong. Kinausap ka niya on the spot. Dapat nakipag-usap ka rin on the spot. Next. Ito naman, nagsenyas ka, chupi. Sige, saglit lang, time in lang ako. Wrong! Ito naman, umalis ka sa pila, lumapit, at ipaliwanag yung side mo ng angry manner. Bakit? Matapang din ako. Hindi mo ko pwedeng sagawan. Mga utak sibilyan. Tinitignan ng NAPOLCOM, alin? Kung ikaw ba ay may mindset na pangreklamador. The best answer here is,
Lapitan mo siya at ipaliwanag yung sitwasyon. Ganun lang kasimple. Forward tayo. Now, kapatid, ito po yung mga tanong na mai-encounter mo sa exam. May lalabas po dyan, again, from Philippine Constitution, kagaya nitong dalawa, PNP core value kasama nito, at social awareness and value judgment. Mag-expect ka ng at least 15 to 20 question na alin, may senaryo. Titignan ng NAPOLCOM yung ugali mo. Sobrang dami yan sa exam bukas. Next! Verbal reasoning lalabas po sa exam. May opposite, may clauses, meron pong mga fill in the blank. So nagbigay ako ng sample dito, no? Kapatid, ang tanong dito, naka-underline yung quavering, nawala yung underline. Ano raw, yung akusado raw ay nag-spoke in quavering tones during the interrogation. Kapatid, let's say hindi mo alam yung word na quavering, ano? By the way, lumabas nga pala ito sa exam before. Meron ka namang clue. Ano yung clue? Akusado, ini-interrogate. Kapag ba ikaw ini-interrogate ka, let's say sabihin, ikaw putang ina mo, nasa na yung ninakaw mo? Nakakapagsalita ka pa ba ng kalmado ng ganong oras, pinapressure ka na? Most likely hindi. So quavering, ang ibig sabihin yan, nanginginig na yung boses mo. Maraming nagsagot sa inyo ng trembling. That is wrong. Do not forget this tomorrow, ha? Makinig kang mabuti. May instruction po yan. Tapos sa choices ng exam, ng synonyms and antonyms, makinig kang mabuti. Nandoon pareho yung synonyms and yung antonyms ng word. Kaya pag hindi ka nagbasa ng instruction, madadali ka. Makinig kang mabuti, ha? Read the instruction carefully. In this example, majority sa inyo sinagot trembling. That is wrong. Kasi ang hinahanap natin, kabaliktaran ng nanginginig na boses. Anong kabaliktaran? The answer is firm. Hindi nanginginig, kalmado ang boses. Nakapirme. Yon ang best answer. Next! Yung alegasyon daw nung accuser ay groundless. May clue ka na naman. Ano yung clue? Less. Anong ibig sabihin ng word na less? Wala. No. Walang bigat. 'Di ba? Ang sinagot ng majority dito, kapatid, ay substantial. Very good naman kayo. Bakit? Kasi kabaliktaran ng walang bigat ay may bigat. When we say substantial, mabigat yung aligasyon. Again, kabaliktaran ito ng groundless. Sir, may lalabas ba na synonyms? Yes, 5 items. Expect mo yan. Tapos may lalabas din na antonyms. 5 items. So 10 items to in total tomorrow. Now, kapatid, dito tayo. Hahanapin natin yung pinakamalapit sa meaning. The word detrimental po, bigay ko yung ibig sabihin. Ibig sabihin niya nakakasama. Nakakasama. Yung ruling daw ay nakakasama sa organization. So ano rito yung pinakamalapit? Hindi siya decisive, advantageous. Ang nakakasama is harmful. Yun po ang best answer. Next! Siya daw ay na-recruit dahil siya ay magaling sa paggamit ng computer. The word proficient means magaling. Sir, hindi ba efficient ang sagot? Hindi po. Ibig sabihin ng efficient, hindi ka nagsasayang ng oras at resources. Sir, hindi ba effective? Ang ibig sabihin ng effective, yung ginagawa mo may resulta gumagana. Malayo masyado yung parehas na word na yon. Ang best answer, proficient, ay magaling, skillful. Now, forward tayo. Ilang beses na lumabas to sa NAPOLCOM exam, this exact question. Kapag ikaw ay retaker, nabasa mo na to. Ito'y simpleng preposition question na fill in the blank. May 5 gantong lalabas sa exam. Nung lumabas pa nga nung nakaraan is yung praise, fleece, illicit. Lumalabas po yan. Okay? Kung saan 5 items, lalabas dyan, fill in the blanks. Ito po yung sample. Anong best answer dito? Bigay ko na agad. Huwag na natin patagalin. Yung manager ay dumaan sa clinic. Pass by. Dumaan. At nakita niya yung assistant niya na alin? Hinimatay. Nag-pass
out. So, pass by, dumaan, pass out, hinimatay, at later in the day, namatay. Yon ang tamang sagot. Pass by, passed out, passed away. Ito lang yung tamang pagkakasunod-sunod, wala nang iba. Bakit? Pag nilagay mo dito, the manager passed away, namatay yung manager, tapos nag-pass out, magulo. Ito lang po yung pinaka-logical na pagkakasunod. Okay? Forward tayo. Now, quantitative reasoning. Kapatid, dito sa quantitative reasoning, do not forget, madali ang questions dito kapag nakapag-aral ka ng mabuti. At meron ditong 10 items na bonus. Mamaya makikita mo. So, forward tayo. Ang tanong na ito is a question about speed, distance, and time. Huwag mong kakalimutan. Ibibigay ko sa iyo yung formula, itong triangle na to, para hindi mo makalimutan. Hinaan mo ang volume, distance, speed, time. Tama? Para hindi mo makalimutan yung formula, sa taas, dede. Sa baba, ano ba nasa baba? Di ba nasa taas yung dede? Hindi naman bumababa yan. Sa baba, subo, tite. Kasi, nangyayari yon, lumuluhod. Yun lang naman yon. So, hindi mo makakalimutan yung formula. Dede, subo, tite. Bakit nasa taas yung dede? Kasi nga, dede. Kapag sumubo ka ng tite, nasa taas ba? Hindi, di ba? So, yan yung formula. Sir, paano gamitin ang formula na yan? Turo mo nga sa akin. For example, so, gamitin natin, ha? DST. For example, nawawala yung distance. Tanggalin mo, burahin mo. Anong natira? Subo, tite, di ba? So, distance is equals to speed times time. Magkatabi sila. Ibig sabihin nun, multiply. Next! Sir, paano kung ang nawawala ay speed? Burahin mo. Speed is equals to, ito yung formula mo, distance over time. Gets? Forward tayo. Sir, paano pag ang nawawala ay yung time? So, burahin mo. Time is equals to distance over speed. So, yan yung formula. Now, sagutin natin itong tanong na ito. Itong tanong na ito ay level 2 question. Okay? When you say level 2, medyo may kahirapan, kapatid. Hindi naman sobrang hirap, pero sakto lang. Ang tanong dito, how far? When we say, take note of this, when we say far, ang hinahanap mo yung layo, distansya. When we say how fast, ang hinahanap mo, speed, yung bilis. Kapag naman ang tanong sa exam how long, ang hinahanap mo, time. Huwag mo kakalimutan yan. So dito, ang hinahanap natin is what? How far? Distance. So, anong formula ng distance? Nabigay ko na kanina. Speed is equals, distance is equals to speed times time. Tama? Forward tayo ngayon. Now, binasa natin yung tanong. Yung empleyado raw ay nagdadrive ng kotse sa bilis na 30 kilometers per hour mula sa kanyang bahay papunta sa opisina. Nakarating siya dito ng alas 8. Kung umalis siya ng 7:50, gaano kalayo ang opisina niya sa kanyang bahay? Yun ang tanong. Now, kapatid, yung speed is given. Ano yung speed? Malalaman mo na speed yan kapag may kilometer per hour sa tanong. Laging may per. So, 30. Paltan mo na. Now, paano yung time, sir? Ang nilagay dito, alas 8, 7:50. Anong ilalagay ko sa time? Simple lang. Nakarating ng alas 8, anong oras umalis? 7:50. Kung matalino ka naman at nagagamit mo yung utak mo, ilang minuto yung biyahe? 10 minutes. Tama. Sir, ibig sabihin ba yan magmumultiply ako ng 10? Opo. Pero ang nakuha ko, sir, 300. Wala naman. Mali. Yes, mali. Bakit? Kasi kapatid, per hour yung speed mo. 'Di ba? Ngayon, kailangan mo i-convert yung 10 minutes into hour. Sir, anong pinakamadaling paraan para i-convert yung minutes to hour? Simple lang. Lagyan mo sa ilalim ng 60. Sir,
Ba't ko lalagyan ng 60? Bakit? Ilang minuto ba meron sa isang oras? 60. Ganun lang pala yun, sir. Kapag minutes pala ang given sa exam, lalagyan ko lang ng 60. Magiging hours na yon? Yes po. So, mangyayari dito, 10 over 60. Simplify natin, tanggalin mo yung 0. Magiging 1 over 6. So, 30 yung speed. 1/6 of an hour po kasi yan. Yan yung pinaka-meaning. So, solve natin. 30 times 1, 30. Tapos, ilagay mo na sa ilalim to. Bali 30 divided by 6, ang sagot ay 5 kilometers. Yun po ang tamang sagot. So, 5 kilometro yung layo ng opisina niya sa kanyang bahay. Yan po ang tamang solution. Forward tayo, number 13. Sir, lumalabas ba tong tanong na ganito sa exam? Yes po, level 1 question to, kapatid. Pamigay. Kung saan tinatanong lang yung average. Sir, hindi ako marunong kumuha ng average. Pwede mo ba akong turuan? Sure. Para makakuha ng average, ipag-plus mo lang po sila. 139, 153, 128. Now, kapag pinag-plus mo yan, ang makukuha mo is 420. Now, sir, wala namang 420 sa answer. Wala pa talaga kasi kulang pa. Ang step 1 sa pag-average is to add. I-add mo silang lahat. Ang step 2 is to, divide. Sir, anong ipang di-divide ko? Bilangin mo kung ilan sila. 1, 2, 3. So, 3 yung inad mo, 3 yung gagamitin mong divide. So, 420 divided by 3, the answer is 140. May lumalabas ba ganyan tanong sa exam, sir? Yes po, expect ka ng 1, 2. Pamigay ito. Sobrang dali. Next. Ito na yung sinasabi ko, numerical sequencing. Mag-expect ka ng 10 gantong tanong sa exam. Sobrang pamigay. Kaya isipin mo, di ba? 30 items yung quantity. Sa 30 items na yon, 10 pamigay, ibig sabihin 20 lang talaga yung tanong. Bonus! So, sir, paano ang pagsagot dyan? Observe. Tignan mo yun. May makikita kang pattern. 7, 8, 9. Oh, anong kasunod? Siyempre, 10. Anong pattern ng pangalawa? 10, 11, 12. Anong sunod pa? 13. Umextra ka no? Kinuha mo pa yung 13 eh. Pero anong sagot? Pamigay. 10. Next. Sir, paano to? Observe. Nakita mo, parehas yung number. Parehas. Try mo mag-minus. Ano nakuha mo? 13. Nag-minus ka, nakuha mo 13. So, ang pattern dito is nagma-minus ng 13. So, 27 minus 13, the answer is 14. Dabi. Sabi ko sa'yo, isipin mo, 10 ganito ibibigay sa'yo ng Napolcom. Pamigay! Pamigay, kapatid. Forward tayo. Logical reasoning. Ito na yung pinaka-importanting part ng exam, kapatid. Take note, 55 items ang nandito at 36%. Do not forget that. Okay? May nagtanong, Sir, pwede bang magdala ng tawag dito? Ano yung tanong na nawala? Natabunan ng problem solving paper o scratch paper? The answer is no. Hindi. Ang magiging scratch paper mo doon, may bibigay sa yung test booklet. Nandito yung mga tanong, tapos answer sheet. Yung answer sheet, kahit anong mangyari, huwag mong dudumihan. Yung test booklet, sa gilid-gilid niyan, pwede kang mag-solve. Sa gilid-gilid niyan. Okay? Doon po. Now, logical reasoning tayo, kapatid. Basahin mo yung tanong. Meron ka daw narinig na sigaw ng mga babigaw ng babae. Nagbabang yung noise tapos humihingi ng tulong. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Tulong! Kapatid, ano gagawin mo? Anong best action mo dito? Ang tamang sagot, number 1, is what?
Ang gagawin ko, Sir PT, sasali ako sa ginagawa nila. Gago. Wag yun, ha? Wag yun. Kapatid, wag kang magpapakabayani. Do not barge in and rescue the victim. Tapos, wag mong tawagin yung mga neighbors mo para mag-rescue. Hindi kayo trained for that. Anong best answer? Tumawag ng polis, tumawag ng barangay, at alertohin ang mga kapit-bahay. The best answer is A, B, and C. Sir, may ganyan tanong sa exam? Yes, meron po. Now, forward tayo. Number 17. Meron tayong assumptions and conclusion questions sa exam. Okay? Now, ito yung example. Ang una mong tatandaan, kapag wala sa tanong, huwag mong isasagot. Ulitin ko. Kapag wala sa tanong, huwag mong isagot. Kapag wala sa tanong, huwag mong isagot. Kapag wala sa tanong, huwag mong isagot. Sir, hindi kita mag-gets. Anong ibig mong sabihin? For example, nagbigay ng statement. Kapag hindi umulan buong buwan, karamihan sa ating mga farmers ay magkakaproblema ngayong taon. So, unang assumption, importante raw ang ulan sa farming. Importante nga ba? The answer, yes. Bakit? Kasi pag hindi umulan, magkakatrouble sila. Yun lang naman yun. Pangalawa, karamihan sa mga farmer ay nakadepende sa ulan. The answer, yes. Bakit? Kapag hindi umulan, magkakaproblema sila. Now, anong tamang sagot dito? The best answer here is what? Both 1 and 2 are implicit. Take note na lang din. Sa exam, hindi isinasagot ang either 1 or 2. Never sinasagot yan. Bakit? Ang ibig sabihin ng either 1 or 2 ay pwedeng 1 lang, pwedeng hindi. So, hindi ka sigurado. So, never sinasagot yan. Now, may nagtanong, Sir, ano bang ibig sabihin ng implicit, Sir? Hindi ko talaga maintindihan yan. Paliwanag ko sa'yo, ha? When we say implicit, ang kapartner niyan, di ba? Explicit. Kapatid, please take note of this. Implicit, explicit. Ang explicit, most often, yan po ay direct to the point. So, sir, anong example? Kapatid, naglalakad ka sa madilim na iskinita. Ang sabi ng nakasalubong mong bakla, "Uy, pogi! Subo ko yung titi mo. Ito, 150, blowjob kita, pogi! Ang pogi-pogi mo naman!" Kapatid, explicit yon. Bakit? Kasi direct to the point na intindihan mo yung gusto niya. Naintindihan mo na pag binayaran kanya ng 150, ibo-blowjob kanya. Yon ang explicit. Diretsyong sinabi. Now, sir, ano naman yung implicit? Ang Tagalog niyan, pinapahiwatig. Hindi direktang sinasabi, pero yon ang ibig sabihin. Sir, anong example ng implicit? Gamitin natin yung bakla pa din. Nakasalubong mo uli siya. Sabi niya sa'yo, "Pogi! 150, pogi! Alam mo yung sign na... Alam mo yung sign na ganon? Yung parang sumusubo ng betlog. Kapatid, hindi niya sinabi sa'yo na isusubo niya yung titi mo. Pero gets mo, di ba? Gets mo yung pinapahiwatig niya. That is implicit. Okay? So, in this question, please take note. Hindi naman sinabi na importante yung ulan, pero yun ang pinahawatig nito. Bakit? Importante raw na laging umuulan. Essential daw. Sinabi ba rito na essential? Hindi. Pero yun ang pinapahiwatig. Please take note of that. Lumalabas po yan sa exam. Expect ka ng ganito, mga 5 tanong. Forward tayo, kapatid. Ito na. Woo! Mahirap na tanong to. Now, most probably, ang lalabas sa inyo si visa, si country, itong piano. Alin man sa mga yan, ang tatandaan mo lang na kailangan mong gawin is isulat mo. Sir, anong isulat? Hindi ko gets. Kapag ito, binasa mo lang at sinagutan mo, mahihirapan ka.
Mahihirapan ka. Paano mo makakabisado lahat yan? Ang daming nangyayari. Bawal sa pangalawa si X, si W, aantayin si X. Putang ina mo, mababaliw ka. So, pag lumabas nung tanong na ito, kung saan may grupo-grupo, turuan kita Number 1, i-groupings mo sila. Do not forget this. I-groupings mo sila. Number 2, hindi to mahirap. John Mel Dablo, papakita ko sa'yo, putang ina, sabihin mo, ay putang ina mo, basic pala yun. Number 2, i-arrange mo sila. Sir, paano yung groupings? Tignan mo 5 piano students magre-recite MA. Now, kapatid, groupings natin. Ito ba ay groupings na statement? Hindi. Bakit? Sinabi niya na si X ay bawal magpangalawa. Yan ay mamaya for arrangement. So, lagyan mo lang yan ng marka. For arrangement to. Now, sabi sa susunod na rule number 2, si W, aantayin niya si X. Ibig sabihin, magkagrupo sila ni X. Magkagrupo sila. So, si X, mauuna at susundan ni W. So, ito yung group 1. Ito na naman. Si T or V, bawal magpanglima. Take note of that. Mali ka dyan. James Gabriel Sioco, wrong. Now, bawal magpanglima si T or V. Bawal. So, lagyan mo ng linya. Arrangement yan mamaya. Forward tayo sa rule number 4. Si X daw magpe-play before W. Tama ba yung group 1? Tama. Si X before W. Yung group 2, tignan mo. Si V nagpi-play after U. So, si U muna, and after ni U, si V. Tama? Correct. At si T must play after V. Oh, kita mo? Sinulat lang natin. Ito yung group 2. Now, nakapag-groupings na tayo. Tama? Tapos na yung groupings. May dalawang grupo ka, si XW, si UVT. Let's arrange. Sir, paano yung arrangement? Ang sabi, bawal magpangalawa si X. So, itry natin. XW, UVT. Nauna yung group 1, sinundan ng group 2. Group 1, group 2. Now, pumasok ba sa arrangement? Tignan natin. Ang sabi sa rules, si X ay bawal magpangalawa. Hindi nagpangalawa si X. Correct. Now, tignan natin yung pangalawang rule. Bawal magpanglima si T or V. Dito sa arrangement na to, nagpanglima si T. So, babaguhin natin yung arrangement. Try natin ngayon unahin si group 2. Ano magiging itsura? Burahin ko Magiging UVT, ito yung group 2, XW. Now, si X bawal magpangalawa. Nagpangalawa ba si X? Hindi. Nagpang-4. Si T or V ba nagpang-5? Hindi. Pangatlo, pangalawa. Now, nasunod ba natin yung rules? Yes. Tapos na. Yan po ang proper arrangement. Isipin mo, na-solve natin mga kapatid ng less than 1 minute. Ang dali, di ba? Madali. Pag lumabas to sa exam, pamigay na to sa'yo. So, yan yung proper arrangement. Ulitin ko, mag-groupings ka muna. Kung sino mga magkakasama. Ayan nakalagay naman dyan kung sino. Pangalawa, ano yung gagawin mo? Mag-a-arrange ka na. Kung sinong grupo ang mauuna. Napakadali. So, ang tanong dito, kung si V ang mauuna, ano ang totoo? UVTXW. Si V ang mauuna, 1, 2, 3, 4. Makikita mo naman, napakalinaw. Naging pangatlo ngayon si X. Ayun ang tamang sagot. Next! Sino mauuna? Si U. Ayun, kita mo naman. Next! Sino naman ang panghuli? UVTXW. Walang iba kung hindi si W. Tapos ang boxing. Napakadali, So kapatid, yan po ang mga samples ng mga questions na pagdadaanan mo bukas. Galingan mo sa exam tomorrow.
Kahit hindi ka man nag-review sa amin, walang problema. Gusto ko lang makatulong kaya ako nagbigay ng Napolcom Free Final Coaching. Para lang kahit papaano, matulungan kita sa pagiging pulis mo. Mga kapatid, samahan niyo ako sa panalangin na ito. Panginoon ko, maraming salamat po. Ama, itong mga anak mo na nakikinig sa iyo ay may mabuting hangarin. Gusto po nilang mag-take ng Napolcom exam para po makatulong sa kanilang pamilya, sa kanilang buhay, at tumaas po yung kanilang karir. Lord, sila po ay gusto na pong mag-level up sa buhay. Panginoon, nangangako po sila na gagawin nila yung tama. Kaya sana, Lord, ibigay po natin ang sa kanila ay karapat-dapat. Maraming salamat po, Ama. Amen. Mga kapatid, magandang umaga muli sa inyo. Naway marami kayong natutunan. Until next time, galingan mo sa exam. This is your Sir PT always reminding you, do the hard work, especially if you don't like it. Kapatid, gawin mo yung mahirap dahil yan ang magpapadali ng buhay mo. Magandang umaga sa inyo. Love you mga kapatid. Good night. Good night ang puta. Good morning!